Mga ka-crypto, may bago na namang nangyari sa ecosystem ni XRP na nagpagulo sa buong community. Isa pong napakalaking wave ng transactions ang biglang sumulpot sa XRPL. Hindi po galing sa simple transfers o payments, kundi galing sa account set operations. Mahigit 40,000 abnormal transactions po sa loob ng maikling oras at hindi po ito random, spam o error. Kapag may ganitong dami ng config type operations, ang tanong hindi basta kung ano ang nangyari, kung sino ang gumalaw at para saan. Dahil sa crypto, ang tunay po na balita ay hindi lang price action, kundi ang galaw sa likod ng ledger. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa XRPL at bakit ito kakaiba. Isa pong kilalang contributor ng XRPL ang nag-flag sa surge. Nagsabing mahigit 40,000 account set transactions ang sabay-sabay pong lumitaw. Sa metric, ang movement ay nasa pagitan ng 20,000 hanggang 40,000 sa isang narrow time frame. Kung kilala mo ang mechanics ng account set, hindi ito ginagamit para maglipat ng pera. Ginagamit ito para mag-set up ng wallet, mag-update ng keys, mag-enable ng permissions. Kaya hindi po ito galaw ng retail users. Ito ay parang infrastructure mass setup. Parang isang malaking organization na nagdi-design at nagko-configure ng maraming wallet cluster bago gumalaw sa mas malaking operasyon. Ngayon ay ano po ba ang kaibahan nito sa mga dating XRPL irregularities? Kung babalikan po natin ang nakaraang pinakamalaking bulk wallet abnormality sa XRPL, iyon ay nanggaling sa BitGo incident. Isang buggy script ang paulit-ulit na nag-attempt mag-activate ng bagong wallets na kulang sa funds. Ang resulta ay libo-libong failed transactions at wallet sprawl. Pero ngayon iba po ang pattern. Malinis ang ledger, walang unfunded errors, walang payment retries, lahat ay clean account set operations. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito mukhang glitch o runaway boot. Mukha itong deliberate, nakaplan at may taong nasa likod nito na alam ang kanyang ginagawa sa protocol level. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng ganitong scale ng account set? Kapag isang entity ang gumawa ng ganitong kalaking configuration wave, may tatlong posibleng dahilan. Una, institutional wallet deployment, kung saan libo-libong account ang nakaprepare para tumanggap ng future deposits, stablecoin flows o liquidity pools. Pangalawa, wallet restructuring mula sa isang malaking actor. Maaring nire-rearrange po nila ang holdings o nagre-retire ng lumang keys. Pangatlo, pre-launch infrastructure para sa bagong serbisyo sa XRPL tulad po ng custodial platforms o bagong enterprise solutions. Kaya ang tanong, hindi kung abnormal po siya, kundi kung anong narrative ang kanyang sinusundan. Ngayon ay bakit po ba nagbubukas ito ng institutional speculations? Sa retail behavior, kahit sabay-sabay po ang mga users, hindi sila nagkakaroon ng 10K o 40K. Ang account set burst sa isang setting. Sa institutional environment, iba po ang style. Ginagawa nila ang batch configuration sa back-end bago mag-deploy ng funds o bago pumasok sa liquidity operations. Ang clean execution ng surge ay nagmumukhang script na sinundan ng strict parameters, walang wala pong nakalag na errors. At kung sinusundan mo sa XRP bilang isang analyst sa market, makikita mo na parang naghahanda po siya sa malaking event. Hindi po ito pump signal pero ito ay infrastructure formation at iyon ang hindi po pinapansin ng karamihan.
Ngayon ay ano naman ang koneksyon nito sa XRPL growth data? Habang nangyayari po ang surge, lumubo rin ang XRPL metrics. Ang mga wallet na may minimum balance ay pumalo po sa 7 million total accounts. Araw-araw, ang daily na active addresses ay nasa 295,000 average. 7 beses po na mas mataas sa dating 35,000 to 40,000 range. Sa ibang pagkakataon, nasa 21,595 na new wallets ang na-record sa loob lamang ng 48 hours. Pinakamabilis sa loob ng 8 buwan. Pero kahit malakas po ang natural growth na ito, walang na-document na ganitong concentrated na account set cluster sa kasaysayan ng XRPL. Kaya hindi po ito organic retail onboarding. Iba po ang agenda. Ngayon ay ano naman ang nangyayari sa mga exchanges habang kumikilos ang ledger? Habang sa ledger ay nakikita natin ang bulk configuration, sa mga exchanges naman ay may malaking galaw ng funds. Isa pong major exchange ang nag-report na nagkaroon daw ng 68 million XRP outflows sa loob ng 7 araw or 7 days at nagdagdag ng 35 million XRP nitong nakaraang buwan. Pero sa kabilang platforms ay may strong inflows. Mukhang may redistribution po sa pagitan ng custodial systems at saka trading venues. Kung pagsasamahin mo ito sa bulk wallet setup, parang may gumagalaw sa malaking scale na pinaghahandaan ang liquidity operations. Maaring institution, maaring back-end reshuffle, pero kung coincidence man ito, napaka-timing para sabihing walang kaugnayan. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan pagkatapos po ng surge na ito? Kung infra deployment po talaga ang nangyari, dapat po nating tingnan kung susunod ang funding phase. Kadalasan, yun ay makikita sa bulk inbound deposits sa bagong wallets, pag-activate ng trust lines at metadata signals para sa token issuance o stablecoin onboarding. Kapag restructuring naman ito, makikita natin ang mga malalaking wallet movements papunta sa consolidated addresses. At kung institutional liquidity pools, posibleng may sequence sa exchange na outflow muna. Tapos, private custody bago mag-deploy pabalik sa market. Lahat ng ito ay magiging clue kung ano ang susunod na galaw ni XRP. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang mahigit 40,000 account set transactions ay isa po sa pinaka-intriguing na pangyayari sa XRPL history. Hindi po ito pattern ng glitch, hindi ito retail hype, at hindi ito simpleng boot spam. Ito ay parang preparasyon bago ang isang malaking market phase. Hindi pa natin alam kung sino ang gumawa nito o kung ano ang endgame. Pero ang katotohanan po ay malinaw. May gumagalaw sa ilalim ng surface. At para sa akin, kung may kasunod na funding at saka trust line activations, malamang makikita natin ang tunay na dahilan kung bakit biglang nagising ang XRPL. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.